His love is stronger. Anong Tagalog nun? Mas malakas ang pag-ibig niya. Parang hindi tatama pag Tagalog. Mas marubdob siguro. Yan ang mas tamang rendering. No. Wala nang pag-ibig na mas busilak, sabi ng awit. Wala nang pag-ibig na mas marubdob. Maging sa kanyang pagsuko ng kanyang personal na karapatan, ay pagpapatuloy niyang kakargahin tayo. Ang pag-ibig niya ang siyang bubuhat sa atin. Siguro yan ang mas tamang ng Tagalog niya. No? At habang siya'y nakabayubay doon sa puno, habang malapit na siyang mamatay, ay binibigyan niya tayo ng buhay. As he hung there dying. Posible ba yon? Habang namamatay siya, binibigyan niya tayo ng buhay. Paano niya tayo maililigtas kung siya ay mamamatay? Ito yung nakakalito sa maraming tao nung panahon na narito sa lupa ang ating Panginoong Yesus. At maging sa ating kapanahunan. Parang hindi ka panipaniwala. Paano tayo magkakaroon ng buhay kung mamamatay ang inaasahan nating magliligtas sa atin? Kahit naman sa pelikula natin, di ba? Oo, yung bida, maaring nagpapabugbog muna, pero hindi siya mamamatay. Babawi yan, babangon at siya yung magwawagi in the end. Nakakalito, parang confusing, ironic yung ibang mga kapahayagan. Parang magkabaligtad, parang magkasalungat, parang hindi yata totoo. Nakakalito ang mga kapahayagan at ginagawa ng Panginoong Hesus, hindi po ba? Nung nakalipas na linggo, nang sabihin ng Panginoon na ako at ang Ama ay iisa, nung sabihin niya at angkinin na walang makakalapit sa Ama maliban sa pamamagitan niya, maraming mga tao ang naniwala. Marami ang nagsabi, pinatunayan niya ito sa pamamagitan ng kanyang mga gawa. Pinatunayan niya ito sa pamagitan ng kanyang pagtuturo. Kaya't sinasabi nila, totoo siguro ang sinasabi ng taong ito, na siya ay sinugo ng Diyos at siya at ang Ama ay iisa. Kaya lang, hindi pa masyadong nagtatagal ang kanyang ministeryo sa lupa. Alam natin, 3 taon nito, hindi naman ganun katagal. Nung dinakip na siya, nung siya'y nilitis, at lalo na nung nasentensyahang mamatay sa pamagitan ng pagpako sa krus, hindi maunawaan ng marami ito, maging ng kanyang mga alagad actually, ang kanyang mga disipulo, ang kanyang mga apostol, sa pangunguna ni Apostol Pedro, nung kanyang ipahayag ang nalalapit niyang kamatayan, tinabi siya bigla ni Peter at sinabi, huwag mo nang uulitin yan. Masisigira tayo dyan. No? Para siyang politician na tayo na yung top 1, tapos kung ano-ano ang mga pronouncement mo, bababa yung ating rating. Parang ganun yung sabi ni Peter. At doon tinawag ng Panginoon si Pedro na lumayo ka sa akin, Satanas, sabi niya. So pag-isipan po natin, huwag tayong basta magko-comment, lalo na sa social media, no? At lalo na sa group chat natin. Baka isipin nyo munang mabuti yung sasabihin nyo dahil baka, pero wala naman tatawag sa inyong tigilan mo kami, Satanas. No, wala naman siguro. Pero si Pedro, naranasan po niya ito. Ang Panginoong Yesus mismo, sinabi niya na lumayo ka sa akin, Satanas. Ang intensyon ng Diyos ay iligtas ang makasalanan sa pamamagitan ng krus. Again, makikita natin at sasabihin ko sa inyo na kung kayo ay naniniwala sa Diyos, na kung kayo ay totoong sumasampalataya sa Diyos at naniniwala sa Kanya, sinasabi ng banal na kasulatan, hindi ito paraan upang maging mananampalataya ka.
Kung naniniwala ka sa Diyos, kagaya ka ng maraming tao na hindi kinilala ang Ebanghelyo at ang krus ng pagliligtas. Hindi ka maliligtas dahil ang kaparaanan ng Diyos ay kailangan mong makita ang krus. Kailangan mong dumaan doon sa kaparaanan na ang Diyos mismo. And if we are keen observers, we can see that apostolic writings are clearly centered on the cross. Kaya nga palagi nating itinuturo, kaya nga palagi nating ipinangangaral sa pulpitong ito, kailangan mong makita ang krus at ang kahulugan nito sa atin bilang mga makasalanan. Ironically, most people's source of unbelief is Jesus hanging on the cross. Maraming mga tao ang naging daan pa ng hindi nila paniniwala ay dahil si Kristo'y napako sa krus at siya'y namatay. Ang kanilang kinakatwiran, paano daw ililigtas ka ng isang namatay? Kung siya'y totoong Diyos, bakit siya namatay? Yan ang sinasabi nila. Kung ano pa yung kaparaanan ng Diyos na magligtas, na para sumampalataya tayo sa Kanya, yun pa yung naging dahilan para ayaw maniwala at sumampalataya ng iba. Hindi lamang kasi yung krus noon, hindi lang basta siya parusa. Nung nakapako siya, nakabayubay sa krus, sabi ng banal na kasulatan, siya ay naging sumpa. Kaya nga ang sabi nila, how come He is in the very mode of punishment? Punishment intended for the worst kind of offender. Para lamang ito sa mga pusakal na kriminal. Kita naman natin sa ating text sa verse 27. Dalawa lang yung kasama niya, tulisan pa. Hindi po ako nagsabi noon, no? Pagka yung anak mo, tinawag mo siyang tulisan, parang nagmumura ka na noon eh. Pero ang Biblia ang nagsabi, kriminal, mga pusakal na kriminal sa kanyang kanan. Hindi ko alam kung sinadya talaga yun, no? Hindi, nasa hula ito. Nasa gitna siya ng dalawang kriminal. It is clearly a spectacle of defeat. Isang tanawin ng pagkagapi, ng pagkatalo. Isang tanawin na nagsasabing failure ang pagdating ni Jesus dito sa lupa. Kaya yung mga tao noong kanyang panahon, nalilito sila. They were so confused to the point that they issued the challenge. Ang sabi nila, hindi na namin alam kung anong aming paniniwalaan. Kaya nga ang hamon nila kay Jesus, it is even in the form of mockery. Hindi lamang siya parang hamon na, sige nga, ganito yung gawin. Hindi po. Merong panunuya. Pagkutya, yun yung mga ginamit na termino nung mga ayaw maniwala kay Jesus. Gusto namin na patunayan mo ang iyong sarili at ang iyong pag-aangkin. Ang sabi nila, gawin mo nga ito. Ang mga nagdaraan, yung madla, at saka yung mga tagapanguna ng relihiyon, ang kanilang hamon na may panunuya, bumaba ka sa krus at iligtas mo ang iyong sarili. Come down from that cross. Huwag kang manatili sa kalagayan ng pagkatalo. Yan ang sinasabi nila. Do not be in that condition of defeat. If you are the true Messiah, then do not be a defeated champion. Saan ka nakakita ng champion na kahit yung ating mga boksingero pag nananalo siya, lagi nating sinusundan, no? Pero pag natalo na yan, wala na, hindi na ayaw na nating panurin yung mga laban niya. Ayaw natin ng defeated champion. Kaya nga ang sabi nila, kung ililigtas mo lamang ang iyong sarili, maniniwala kami sa iyo. Kung ililigtas lamang ni Jesus ang kanyang sarili, ang mga taong ito,
Kasama na marahil nung maraming tao ngayon na hindi naniniwala sa kanyang pagka-Diyos, maniniwala sila sa Kanya. What is at stake in this challenge is nothing less than the significance of the cross of Christ in our lives. Hindi ito simpleng paghahamon. Hindi ito simpleng pagpapagawa ng isang bagay. Ang pinag-uusapan dito ay anong kahulugan ng krus sa ating mga buhay. Ano ang kahalagahan ng krus ni Kristo sa mga taong makasalanan? There is power in the cross. Yan ang isa sa mga paborito kong hymno. There is power in the blood, the power of the cross. We've sung the old, ewan ko bakit gustong-gusto niya, hindi lang siya old, rugged pa. Ibig sabihin, hindi po ito yung rugged na sayaw. The old rugged cross, gas-gas na, luma na, matanda na. Kaya kapag yung mga pastor, mag-special number ako, sabi nila, Tito, hindi nyo alam, matagal nang matagal ito. Alam na namin ang title, Old Rugged Cross, ang kakantayin niya. Matagal na ito, luma na siya. But there is power in the cross of Christ. Amen. Oh, natanong nyo siguro, may kapangyarihan pala sa krus, pastor, bakit wala tayong krus dito sa ating sanktuaryo? Napansin nyo? Wala sa harap, wala dito. Napagkakamalan nga tayong mall minsan eh. Ano ba yan? Simbahan ba yan? O mall ba yan? Bakit wala siyang krus? Minsan meron kaming bisita sa association at gusto niyang makita yung mga simbahan ng mga member churches. So siyempre naman, pinagmalaki ko yung sa atin. At hindi ko lang siya idinaan dyan. Pinapasok ko siya dito para makita niya yung loob. Tapos sabi niya, napansin ko, bakit wala kayong krus? Hindi ba kayo naniniwala sa krus? Sabi niya. Ay, ibang usapan na yon. Sabi ko, naniniwala po ba tayo sa krus? Kaya lang ang paniniwala po natin ay higit pa sa agimat o anting-anting. Ang krus ay hindi po pampaswerte sa kabuhayan. Hindi ito para swertihin ka sa iyong gagawin, kinikis-kis mo. Ikikis mo yung krus, tapos hindi po ganon. Hindi ito kapangyarihang magpagaling na kapag yung anak mo may sinat, lalagyan mo ng krus dito, or panakot sa mga demonyo. No? Sa bandang likod, natatakot ka sa multo, paglalagay ka ng krus. Well, merong katotohanan siguro to a certain extent yung mga bagay na yon. Pero tayo hindi natin ginagamit doon ang krus dahil ang paniniwala natin ay higit pa doon ang kahalagahan nito sa atin. Ang krus, ayon kay Apostol Pablo sa 1 Corinthians chapter 1 verse 18, ang mensahe tungkol sa pagkamatay ni Kristo sa krus ay kahangalan para sa mga taong napapahamak. Sa iba, wala silang pakialam sa krus. Well, I mean, kung bibigyan mo siya ng krus na gawa sa ginto, gusto niya. Kahit nga hikaw o gawing palawit ng kwintas, gusto nila yan. Pero walang spiritual na kahulugan sa kanila. Yan ang sabi ng Biblia. Sa mga napapahamak, ito'y kahangalan. Ngunit sa ating mga naliligtas, ano daw ang kahalagahan nito? Ito ang kapangyarihan ng Diyos. The cross is the power of God. Narinig natin yon? Hindi ito palamuti o ano bang tawag natin sa jewelries natin, mga suot-suot nating mga burloloy. Ano bang tawag natin dyan? Mga alahas. Yan. I do not have anything against kung meron kayong alahas na may krus. Yan sa unang panahon ay ginamit para maging tanda ng mga mananampalataya. O hindi po ako laban doon. Pero sana naman, huwag niyong gamiting anting-anting o pampaswerte yung krus. Hindi ganun kababaw ang krus ng Panginoong Hesus. Ito ang kapangyarihan ng Diyos para sa mga naliligtas. Yan ang sabi niya. Sa mga hindi mananampalataya, ito'y kahangalan. Ito'y tanda ng kahinaan.
Tingnan mo, nasintensyahan siya sa krus. Ang krus kasi ngayon, dahil sa naging religious ornament, naging isang piraso ng paraan ng pagsamba sa maraming iba't ibang pananampalataya, medyo itinaas na yung paningin ng mga tao. Pero huwag niyong kakalimutan, nagpasimula ang krus bilang kaparaanan ng death penalty. Kung si Kristo'y namatay sa panahon ng death penalty sa Pilipinas, hindi po krus sana. Yung lethal injection, di ko alam paano mo gagawing sign yung lethal injection. Kung ginaganon mo siguro, no? Sa mga hindi mananampalataya, ito'y kahangalan. Ito'y tanda ng kahinaan. Wala kasi siyang magagawa. Nakapako siya sa krus. Kaya ang sabi nila kay Jesus, kung bababa ka lang dyan sa krus na yan, maniniwala kami sa iyo. Ito yung paghamon na may panunuya nitong mga tao nung panahon na yon na siya ay nabayubay sa krus. Ayaw nilang paniwalaan ang kapangyarihan nito dahil ibang kapangyarihan ang hinahanap nila. Ang kawalang pananampalataya ay ipinipilit na ipakita ang kapangyarihan na salungat sa paniniwala sa kapangyarihan ng krus ng ating Panginoon. Ibang kapangyarihan ang hinahanap nila. Ang kawalang paniniwala ay nagpipilit ng pagpapamalas ng kapangyarihan na salungat sa pananampalataya sa krus ni Kristo. Pinipilit nilang bigyan ng ibang pagpapakahulugan. Kaya nga, ang hinahanap nila ay kapangyarihan. That's why they're asking Him. Actually, they are challenging Him. Display to us your power. Ipakita mo ang iyong kapangyarihan. Sige nga, bubaba ka ngayon sa krus. Kung ikaw ay totoong Mesyas, kung ikaw ang totoong tagapagligtas, talunin mo ang imperyo ng Roma. Kung ikaw ang tagapagligtas namin, kung ikaw ang aming bayani, gapiin mo ang kasundaluhan ng Romano. Anong kapangyarihan ito na iginigiit ng mga tao sa ating teksto? Naghahanap sila ng kapangyarihan. Dalawang bagay ang gusto kong isuggest at makita natin sa ating text. Dalawang kapangyarihan ang gusto kong mapag-aralan natin sa kanilang panunuya. Una, ang kapangyarihan ng relihiyon sa ritual o sa kanilang mga ginagawa, sa kanilang pananampalataya, mayroong kapangyarihan daw dito. Yan ang sabi ng mga taong nagdaraan. Sa verse 29, basahin ko ulit mula sa ating text, ininsulto siya ng mga nagdaraan at pailing-iling na sinabi, "O ano, di ba ikaw ang gigiba sa templo at muling magtatayo nito sa loob ng 3 araw?" Yan ang tanong nila sa kanya. O nanongeni? Yan parang ganon. Alam niyo po yung pagkakasabi nung o ano? Parang paghamon niya na may panunuya. Oh, by the way, nung panahon na mangyari po ito, yung background niya, ito yung panahon ng pagdiriwang ng Pasko. Ano po yung English ng Pasko? Christmas. Hindi po. Pasko po yun. Ano yung English ng Pasko? Passover. Tama. Ito yung paglampas. The angel of death will pass over. Yan ang ibig sabihin ng Pasko. Kaya nga, sa panahon na ito, sa pagdiriwang ng kapistahan ng mga Hudyo sa Pasko, maraming mga pilgrims ang nagpupunta sa Israel, sa Jerusalem specifically. Thousands of pilgrims. Kagaya ito ng araw ng pagbaba ng banal na Espiritu sa pista ng Pentecostes. Maraming tao, maraming dayo mula sa iba't ibang bansa, mga Hudyo na gustong patuloy na isakatuparan yung ritual ng kanilang relihiyon. At ako'y naniniwala, habang nakapako si Kristo doon, yung mga taong dumadaan, marami doon palagay ko ang galing sa templo. Kasi naalala nila yung sinabi ni Jesus Sabi nila nung dumaraan sila, hindi ba ito yung taong nagsabi na gigibain niya ang templo at itatayo niya pagkatapos ng 3 araw?
Kung galing sila sa templo, malamang kaysa hindi, naghandog sila. They have offered their sacrifices. At naaalala nila, nung madaan sila doon sa may krus, kung saan sa bundok ng mga bugo, kung saan napako si Kristo, makikita natin, sabi nila, o ano? Sa English, iba yung, ano yung English ng o ano? Aha, ang layo, no? Kala nyo, so what? Hindi po so what yan sa English. Aha, sabi niya. This is a ridicule of mockery. Tingnan nyo naman yung definition ng aha sa English. It is a definition of mockery, a laughter of vindication. We told you so. Sinabi na namin Ayaw mong maniwala. Now we were vindicated. Why? Kagagaling lang namin sa templo. We just came from the temple and last time we checked, it was still there. Nandoon pa yung templo na pinagyayabang mong gigibain at itatayo pagkatapos ng 3 araw. Ang templo nakatayo pa. Ikaw, anong ginagawa mo? Nakabayubay sa krus. Nandito ka, hopeless. Yun ang tingin nila kay Jesus. Nakapako sa krus, nakabayubay sa pagitan ng langit at ng lupa. Tapos nagyabang itong mga ito siguro, sabi nila, you know what, Mr. Great Pretender? Yan ang tawag nila kay Jesus dito Mapagkunwari. Alam mo ba, kami very proud sa templong ito na ipinagkaloob ng Diyos. Nung panahon na yun kasi ay nakatayo pa ang templo. Proud kami. Kami ang binigyan ng Diyos ng isang lugar na kung saan physically bumababa at nakakaniig namin ang presensya ni Yahweh. We are so proud of this. We are so proud of our ritual. At dito namin ginagawa yon kahit na magbiyahe pa kami ng napakalayo. Sa panahon ng pagdiriwang ng kapistahan, nagpupunta kami dito para tupdin yung ritual. At alam mo ba, yung ritual na ito na aming ginawa, katatapos lang namin, wala ka mang nagawa para mahinto ito. Nothing from you has stopped the temple sacrifices. Kung ganon, sinasabi nila, it exposes that you, Jesus, was a fake. Isa kang bulaan. Sinabi mo, ay gigibain mo ang templo, pero nakatayo pa din Ni wala ngang crack Ni wala ngang sira. Nandoon pa din. Ikaw, na nagsabi at nagyabang na gigibain mo, ikaw ay nakapako sa krus ngayon. Anong sinasabi nila? Fake ka. Wala kang kapangyarihan. Ang kapangyarihan ng ritual namin sa templo, ang totoo. Minsan, maraming mga mananampalataya sa kanilang pagsunod sa Panginoon, hindi na ang kapangyarihan ng krus ang nasusunod. Nahirati na tayo sa mga activities. Huwag niyong pagtawanan yung mga Hudyo sa kanilang ritual. Tayo din, maraming ritual na ginagawa. Because admittedly, there is beauty and mystery in rituals. Meron ka kasing parang nararamdaman, kagaya limbawa ng pagdiriwang ng banal na hapag. Tatanong yung mga anak natin, ano ba yung kinakain ninyo? May misteryo kasi dito There is beauty in it. That is why it attracts pilgrims. Kaya tingnan ninyo yung Maka ng mga Muslim. Hindi ka raw totoong Muslim kung hindi ka nakapunta doon at least minsan sa buhay mo. Dahil ang paniniwala nila, yun ay banal na lugar ng mga Muslim. Ganoon din sa ibang pananampalataya. Ang mga, hindi ko alam kung meron sa atin, pero yung mga panatikong Katoliko talaga na may kakayanan, nagpupunta sa Roma para manalangin ng nakaluhod doon sa, ang tawag nila dyan ay Santa Scala or the Holy Stair. Nakaluhod ka, naakyat doon at habang nananalangin, nagro-rosaryo, that is what I mean. Yun ang kanilang ginagawa. Yun ang ginawa ni Martin Luther.
Pataas, pabalik, pataas, pabalik. Pero sabi niya, hindi ko maramdaman na nalinis yung aking kasalanan. Ang naramdaman ko, sumakit yung aking tuhod. Yun ang sinabi ni Martin Luther. Pero yung ritual, makita ninyo, pati yung mga, sino na yung paborito nating mayor dati na naglalakad pa ng paluhod? Halushos. Remember, bago siya hinuli, ay naglalakad ng paluhod mula simulang. Nung nakaraang umattend ako ng ordination, may bisita kaming Filipino pastor ito from the US. Nung mag-i-start na yung ordination, ako na yung mag-i-speak. Bigla siyang lumuhod sa harap. Tapos may hinawakan siyang ganyan, mangurus yata ako. Ninenervyos ako kung anong gagawin niya. Pero dahil binigyan niya ako ng laptop, hindi ko na siya pinansin. Okay lang sa akin yon. Kabait ka naman eh. Yung mga ritual kasi, may misteryo siya. Meron siyang sariling ganda na nakaka-attract ito sa maraming tao. O ritual, by the way, is anything external with the attachment of the sacred. Yan. Maraming ritual. Ang nakagis ng pananampalataya, yung mga labi ng mga santo, ay alam ko po yan. Kasi yung natrabaho ko dati, gumagawa kami ng paglalagyanan ng mga yun eh. Yung kanyang mga damit, yung kanyang mga libro, nilalagay po dyan yan doon sa, yung simbahan na yon ipapangalan sa kanya. Alam ko yan, ginagawa ko yan dati. I mean, ako yung nagpo-provide nung reliquary, ang tawag niyon, yung kanyang mga napaka-sagrado sa kanila yon. Ito ang dahilan kung bakit gusto ko ring magpunta ng Israel to go and see the holy city. Kala nyo, kayo lang. Gusto ko ring magpunta doon. Gusto kong lubakad kung saan lubakad si Jesus. Yan. Gusto kong umupo kung saan siya naupo. Sana tama yung maupuan ko. But not to worship. Alam nyo ba na merong church doon na ang tawag ay Church of Nativity? Doon daw isinilang si Jesus. Yung kuweba, natagpuan nila yon, doon daw sila isinilang. Kaya lang ang ayaw ko doon sa Church of Nativity, may natagpuan sila kasing malaking bato doon. At pinagpira-piraso ng maliit, inilagay sa krus yung bato at napakamahal niyang binebenta nila. The Cross of Nativity, the Nativity Cross, yun ang tawag nila. Yung bato, ordinaryong bato lang. Pero doon daw, inilagay si Jesus nung siya'y panganak. These are just rituals. These are just ceremonies. Gusto kong magpunta doon para yung mga nababasa ko sa Biblia, magkaroon ako ng idea, first-hand information kung gaano kalayo yung nilakad niya. Pero hindi po para hawakan ko yung mga halaman doon sa Getsemane at may nabalitaan ako, may mga Kristiyanong nagpupunta doon at nag-iiyakan sila doon sa mga, dahil daw doon tumulo yung luha ni Jesus na alnimoy dugo. Yung paniwalaan niyon, mga ritual lahat yan. Hindi ako pupunta doon dahil mas malapit yun sa Diyos. No. Kung pamimiliin, mas gusto kong magsamba kasama ninyo, mga kapatid. Okay na ako dito sa Solid Foundation. Hindi yung lugar. What I'm saying is this, is that it is not the place but the object of worship. In our time, itong mga ritual at seremonya na ito are things of the past. Hindi na yan, wala na yung masyadong significant sa atin. Hindi yung kung ano yung nararamdaman mo, kasi yun ang sabi daw ng mga pagpasok mo daw sa Garden of Gethsemane, ay tatayo yung balahibo mo. Talagang mararamdaman mo daw yung, hindi ako naniniwala doon. It is not what we feel that we like, but what God says in His Word. Yun ang aking gustong sabihin dito. Paano kung itayo ulit ang templo sa Jerusalem? Di ba nabanggit ko na ito sa isa kong pangangaral na hinihintay ng maraming Kristiyano na humuhula ng pagbabalik ni Jesus ay ang pagtayo ng templo sa Jerusalem at yun na daw ang magsisilbing tanda ng katapusan ng mundo. Huwag kayong maniwala doon. Hindi yun ang message ng Revelation. Ang message ng Revelation, hindi yung bilangin natin ang araw. Ang message ng Revelation ay sinasabing tiyak na babalik ang Panginoon.
At ang message ng Revelation, in the end, our Lord will reign supreme. Whatever it is in the middle, ano man ang maranasan natin ngayon at sa gitna hanggang sa dulo, pagpupugutin man yung ating ulo, papatayin man tayo, ano man ang ating maranasan, kung pre-trib kayo o mid-trib o post-trib, ang daming ano nito, wag na nating pagdebatihan yan. Ang talagang mensahe ng Apokalipsis, sinasabi niya, anumang maranasan natin dito, we will reign with our Lord in the end. Yun ang message niya. That is why sa atin na mga Christians under stress, yun ang title ng libro namin eh. This is a book written for Christians under stress. Revelation included. Ang sabi niya, ano man ang makita mong paghihirap, mas mahirap pa ang darating. Pero hindi mahalaga yan. Ang mahalaga, nakita na natin ang dulo. At si Jesus ay maghahari, uugit ng pamamahala sa pangwalang hanggan. So yung templo, hindi ba mahalaga sa akin? As a Bible student, mahalaga siya dahil binabantayan ko din yung mga ibang bagay na ito. Tinitingnan ko din sila. Merong significance yan sa pag-aaral ng Biblia. Kaya lang wala na siyang, baka inisip niyo po, mayroon pa yung templo sa Jerusalem, wala na po. Nasira yan noong AD 70. It was the time of the destruction of the temple. Paano kung merong magtayo uli, kagaya ni Herodes, o ni Solomon, o kung sino mang gagamitin ng Diyos? Kahit po sino pa ang magtayo at kano pa ang itayo niya, the literal temple was already rendered meaningless. Intindihin niyo po yun? Wala na siyang ganong kahalaga sa mga mananampalataya. Wala nang kaugnayan nito sa pagsamba. Yan ang sabi ng ating Panginoon sa ika-4 na kabanata ng Ebanghelyo ayon kay Juan. Sinabi nung babae kasi, bakit niyo po ako kinakausap? Hindi ba't iba kayo? Hindi ba't kayo'y nagsasamba doon sa bundok ng Sion, samantalang kami sa bundok ng Gerizim? Anong sabi ni Jesus? Maniwala ka sa akin, sabi niya. Darating ang panahon na sasambahin ninyo ang Ama, hindi na sa bundok na ito o sa bundok na yon, kung hindi sasambahin siya sa Espiritu at katotohanan. Darating ang panahon at ngayon na nga, nung dumating si Kristo, kagaya ng sabi ko, all these literal objects and ceremonies were rendered meaningless. Wala nang masyadong significance. Yan ang gusto kong sabihin. When Jesus fulfilled the prophecies, these rituals have lost their significance. So why choose the ceremonial? Ganito po kasi, sa basketball, pag nag-umpisa, pupunta si mayor, di ba? Anong gagawin niya? Yung ceremonial jump ball. Pero pagkatapos, hindi mo kayo maniwala na pagkatapos ng jump ball na yung kukunin at shoot. Hindi po. Picture-picture lang yon. Sa chess, meron ding ceremonial moves. O, Brother Boy, alam niya siguro ito. 1, 2, 3 tulak. Pagkatapos noon, aalis na si mayor. Lahat yan may mga ceremonial beginnings. Bakit pipiliin mo yung ceremonial na hindi naman totoo? Bakit mo isasandal ang paniniwala mo sa mga ritual kung meron ng realidad na ginawa ang Panginoon? Kaya ang hamon sa atin ngayon, mga mananampalataya, ay hayaang pukawin ng Ebanghelyo ang ating pananampalataya sa krus ni Kristo at sa kaligtasang idinudulot ng kapangyarihan nito sa atin. Hindi yung simbolong krus, kung hindi yung hindi yung spiritual na krus ng ating Panginoon. Ang mga nagdaraan, ang nakita lang nila ay ang kahinaan ng krus. Sinasabi nila, paano magkakaroon ng kapangyarihan ng taong hindi nga makababa, nakapako sa krus, yun ang nakikita nila. Sa kanilang kaisipan, si Jesus ay fake. They are so zealous in offering their Passover lamb in the temple because that is their ritual. Alam ninyo, yung kordero na kanilang ihahandog ay hindi po basta tupa yan. Inalagaan nila yan ng mabuti
Daig pa yung ginagawa sa mga aso ngayon. Nakala ninyo, alagang-alaga na yung mga aso ninyo. Higit pa dyan, ayaw nilang mapilayan, ayaw nilang masaktan o masugatan dahil kailangan yung pinakamainam, walang kapintasan yung ihahandog mo na kordero ng Paskwa. Dumaan sila doon, hindi nila nakita si Jesus. Kaya nga nung sumulat si Pablo, ganitong sabi niya sa, ang akala nila kasi ay yung Paskwa, ay yung kordero ng Paskwa ang importante. Pero tingnan ninyong sinabi ni Pablo dahil hindi nila nauunawaan. 1 Corinthians chapter 5 verse 7. Ganitong sabi ni Pablo, alisin ninyo ang lumang pampaalsa, ang kasalanan, upang kayo'y maging malinis. Sa gayon, matutulad kayo sa isang bagong masa na walang pampaalsa. At talaga namang ganyan kayo, sapagkat naihandog na ang ating korderong pampaskwa na walang iba kundi si Kristo. Sa panahon niya, inakunan niya yung pagiging kordero ng Paskwa. Wala nang sumunod. His offering is once and for all. Wala nang isusunod na kordero pagkatapos niya. Pero yung mga tao na ito, hindi nila nauunawaan. Mas gusto nilang alagaan yung kanilang tupa at yun ang ihahandog sa templo. They can only see weakness and the power behind the cross, hindi nila nakikita. Sa kanila, mas mahalaga ang ritual. Ang Diyos kay Kristo na nagliligtas ng mga makasalanan ay nagbigay ng kaparaanan. Ito ay sa pamamagitan lamang ng krus. Ang krus ay kapahayagan. Ito ay tanawing nagpapakita ng kapangyarihan dahil pinili ni Jesus na maging mahina. Hindi siya bumaba sa krus. Pinili niya na tuya-tuyain siya. Pinili niya na maging mahina siya dahil alam niya, ito lang ang paraan para maabot ng Diyos ang sino mang makasalanan. Salamat, kaya nga yung awit na, His love is stronger. Because if His desire is stronger, palagay ko, hindi lang siya bumaba. Nung ako nga tsuka rin, malantik ko retang, ako pa naman, mayinitin ng ulo ko. Ako yung tuyatuyin nila doon at ako si Jesus. Di ba, nasabi ko na sa inyo, kung si Satanas, sinabi niya na gawin mo ang bato, ang mga tinapay na to, yun. Kung ako, si Satanas ang gagawin kong tinapay. Pero ang Panginoon, hindi niya pinatulan yon. Napakahaba ng kanyang pagtitiis. Pinili niya na maging mahina dahil ito lang ang paraan para abutin ang makasalanan. Yet in blindness, the passers-by cannot see that. Dahil sa kabulagan sa kanilang mga ritual at mga seremonya, hindi na nila nakita yon. Their disbelief made them stick to their rituals. Mas pinili pa nila, nakasanayan na namin ito, na dito na ako'y pinanganak, dito na ako mamamatay. Mga bulag sa katotohanan na hindi nakikita. Kailangan bang magalit tayo, mainis tayo doon sa mataong ganoon? No, on the contrary, tayong mga mananampalataya dapat ang magsilbing liwanag sa kanila. Ang buhay natin ang maging tanglaw para makita nila ang katotohanan ng krus sa pamagitan natin. Dahil ang kanilang sinasandalan ay ang kapangyarihan ng relihiyon sa ritual. Ikalawang kapangyarihan na kanilang pinili, kung hindi tiningnan ang kapangyarihan ng krus, una ay ang ritual ng relihiyon. Ikalawa, ang kapangyarihan ng personal na tagumpay. Sabi ng verse 31, kinutya rin siya. Ibig sabihin, pangalawa na ito. Kinutya rin siya ng mga punong pare, mga punong saserdote, at ng mga tagapagturo ng kautusan, mga Pariseo ito. Sabi nila sa isa't isa, iniligtas niya ang iba, ngunit hindi mailigtas ang sarili. Ang hamon nila kay Jesus, bumaba ka dyan sa krus.
para bibilib kami sa iyo. Sa kanila kasi, ang krus ay sagisag ng pagkatalo, ng failure. Sa kanila kasi, ang krus ay kumakatawan sa tagumpay ng Imperyong Romano. Nung maigupo nila ang kanilang kalaban, ang krus ay kumakatawan sa tagumpay ng mga Romano at ng mga lider ng relihiyon na kapwa Hudyo ng Panginoon. Hindi ba't sila yung gumawa ng bitag? Inilatag nila yung patibong. Gumawa sila ng plano at papatayin si Jesus. Kasi nagiging banta na siya sa kanilang kapangyarihan. Ang sabi nila, oh, he's too much of a bother. We should kill this Jesus. Now that Jesus is crucified, anong ginagawa nila? They congratulate themselves. Parang nakikita ko yung mga senador na, o yung mga may gustong ma-impeach, o yung ayaw ma-impeach, hindi ko alam saan na napunta, hindi ko na pinakikinggan. They congratulate themselves, right? O mga panyero, anong pang tawag nila? Mga kumpadre, yung mga abogado, ganito yung tawagan nila eh. Mga kumpanyero, tagumpay tayo, tagumpay. Ganito yung ginagawa ng mga purong pare at ng mga pariseyo. They congratulate themselves. And in mockery, they challenge Jesus that if you can come down from that cross, then your success will overshadow the Roman success. Usapan sa kanila tagumpay. Ang kanilang tinitingnang kapangyarihan ay personal na tagumpay. Natalo ka kasi. Hinayaan mo kasing maigupo ka ng Roman Empire. So kung bababa ka dyan ngayon, patutunayan mong makapangyarihan ka, then matatakpan nito yung tagumpay ng mga Romano. It is all about success for these people. Ang kanilang tinitingnan, tagumpay. Personal na tagumpay. Success that exhibits human power. That is. Human power. Yung magagawa ng tao. Kasi kung nagagawa mo yung mga bagay na lagi kang nagtatagumpay, ang pakiramdam mo, superhero ka. Yan. It feels like you are a superhero to be, successful in life. Yung pagdating mo, parang tinitingnan ka nila lahat. Di ba yun ang gusto natin sa reunion? Pag dumating, nandyan na sila, oh. Yung mga feeling nila, mayaman sila. Yan ang tawag sa akin eh. Nung mapamangkin ko, alam mo ba, sabi nila sa akin, ang feeling nyo, mayaman kayo, sabi niya. Hindi, kailan ko ba sinabi sa inyong mayaman kami? Kayo ang may feel noon, hindi ako. Ang feeling nyo, mayaman kami. Pero ang totoo, marami lang akong barong, pero wala akong pera. Ang tagumpay, ang pakiramdam mo, para kang superhero. Yung nag-joke ka na kahit hindi nakakatawa, tumatawa sila lahat. Pero kung hindi ka successful, kahit maganda na yung joke mo, malas ka nga dyan, sasabihin nila, hindi ka pinapansin. Pagpunta ka doon sa mga reunion ng mga kaklase mo nung college, nung high school, tatanungin nila, anong ginagawa mo ngayon? Nagpastor ako. Yan. Hindi mo masabi-sabi ng diretso. Dahil alam mo, walang matutuwa. Pero kung sasabihin mong, yung mga project ko ngayon, hindi ko na mabilang. Yan. Ewan ko lang kung mabilang mo pa yung pera mo. Yung makita nila yung tagumpay na ito, ang pakiramdam mo para kang umaangat sa lupa. And the cross for them is an exhibition of defeat. It is an exhibition of disappointment, an spectacle of failure. Ang krus walang value sa kanila. The Roman power proved to be overwhelming to this pretender Messiah. Napakalakas ng kapangyarihan ng Roma na sa isang pagkakataon lang, parang dinagit ng agila ang nagkukunwaring. Dapat siya sana yung ibong mandaragit eh. Pero siya yung dinagit ng imperyo ng Roma. Itong mga we call it the unholy connivance between the Roman people, the Roman leaders,
and the religious leaders. They have masterfully planned connivance to kill Jesus, and they prevailed. In their mind, the cross is the proof of the failure of Jesus. Unsuccessful ka dahil sa krus na kung saan ka nakapako ngayon. Ito yung logic na sinusunod nila. Kaya nga ang sabi nila, but if you can save yourself, kung ililigtas mo lamang ang iyong sarili, matatakpan mo sana yung tagumpay ng Romano. Yan ang paghamon nila sa kanya. Kung ililigtas mo lang ang iyong sarili. At maging sa ating panahon, ganito ang umiiral na lohika. Kapag yung isang tao matagumpay, ang tingin natin, pupunta siya sa langit. Uy, kabait niyan. Alam mo, napakarunong niyan. Kasi matagumpay siya. Siguro pupunta yan sa langit. No! Ang pupunta sa langit ay ang kikilala sa krus ni Jesus. Huwag tayong padaya doon. Hindi ko mo mabait, walang masama kung matagumpay. Hindi ko sinasabing, siguro nainggit ka lang dahil hindi ka nagtagumpay, pastor. Hindi. Ang sinasabi ko po, ang Diyos ay magliligtas ng makasalanan sa iisang paraan. Ang krus ng Ebanghelyo, ang tanging itinakdang kaparaanan ng Panginoon. Kaya nga, patuloy akong namamanhik sa atin, mga magulang lalo na, sa ating mga anak na, ang mga Pilipino, handang mamatay at magpakamatay para sa kanyang pamilya kung kinakailangan. Hindi tayo papayag na maagrabyado yung ating mga anak, hindi ba? Pero bakit sa larangan ng pananampalataya, alam natin na iisa lang ang paraan? Nainis ako nung minsan may nakausap akong magulang, sabi niya, yung anak ko po, pastor, ganon sabi niya. Alam niyo na yon, di ba? Ganon siya. O anong ginawa mo? Sabi ko naman, patuloy ko po siyang pinagpipray, pero parang hindi tumatalab. Anong ginawa mo? Patuloy. Well, nung bandang huli, dahil nabibigyan po niya ako ng malaki, malakas yung parlor daw niya. Okay na po yun, sabi niya, siguro naman nauunawaan ni Lord. Alam na natin ang sagot, alam natin ang gusto ng Panginoon, hindi ko kailangang iliteral na isa-isahing ipaliwanag ito. Huwag nating dayain ang ating sarili. Ang Diyos ay hindi padadaya. Kung ano ang sinabi niyang puti, yun ang puti. Huwag na nating maghanap tayo ng kasangga na nung bandang huli nararamdaman ko, naghahanap siya ng kasangga. Gusto lang niyang dadalimban niya ako doon sa mahal na restaurant. Akala ko ano yung pag-uusapan namin. Parang gusto lang niyang kampihan ko siya para sa class BC, i-quote niya ako. Si Pastor Conrad nga, nauunawaan niya ako. Sabi niya, nauunawaan ko po, pero hindi ko sasang-ayunan yung laban sa salita ng Diyos. Pero nauunawaan ko, hindi ganun kadali. Pero walang imposible sa Panginoon. Amen. Kaya maraming tao ngayon ang tingin nila sa krus. Ang tingin nila doon sa nakapako sa krus, lalo na. Kaawa-awa. Kaya kapag mahal na araw, tinutulungan daw siya. Tinutulungang magbuhat ng krus. Tinutulungan doon sa pasakit na dinanas niya. Dahil kawawa siya. Remember those women, weeping women in Jerusalem, nung madaan si Jesus, tumatangis sila. Sabi ni Jesus, wag ako ang inyong kaawaan. Saliksikin ninyo ang inyong mga kaluluwa. Yan ang sabi niya sa kanila. Hindi natin kailangan tulungan yung taong ipinako sa krus. Nandoon siya dahil siya ang may gustong tulungan tayo. Kaya lang minsan pati sa ating pananalangin, mga Kristiyano, sinasabi natin, paano niya sasagutin yung hinihingi ko? Siya nga hindi nakababa sa krus. Hindi natin sinasabing malakas, pero indirectly, ito yung paniniwala na natin. Kung siya nga hindi kayang iligtas ang sarili niya, hindi ba talaga kaya ni Jesus na iligtas ang kanyang sarili? Maalala niyo yung kwento doon sa halamanan ng Getsemane, nung siya ihulihin. Anong ginawa ni Pedro?
Pedro, bulusok yan, Binunot yung kanyang tabak at tinaga. Ang pinapatamaan niya talaga yung sentro. But he missed it by 4 inches. Kaya yung tenga yung... Huwag kayong maniwala na yung tenga yung pinupuntorya ni Pedro. Ang pinupuntorya niya yung ulo, kaya lang sa asintada siguro. Nalihis ng 4 na pulgada. Naputol yung tenga. Napagalitan tuloy kay si Jesus. May inayong ano mo hindi siya na... Pinagalitan siya dahil, Pedro, sabi niya, hindi mo ba alam na kaya kong tumawag ng laksang anghel kung luluobin ko lang. I can command the legion of angels if I want to. I can defend myself. You do not have to defend me. I can save myself, but I chose not. Pinili ko na wag bumaba sa krus. Jesus chose to be in weakness because He knows this is the only way to save you and me. Ito lang ang tanging paraan para iligtas tayo. But the chief priest and the Pharisees, sabi nila, very good work, panyero. Yan. Tinatapik nila sa kabalikat yung kanyang mga kakumpadre at kung mga, sabi nila, very good, very good. Well, it is a form of affirmation. Maganda yung ginawa mo. Tama yung ating strategy. Yan, napatay natin yung nagkukunwaring tagapagligtas. Alam niyo po, tayong mga mananampalataya, ganito din yung ating pag-uugali, magkaminsan. We know what we believe, and we know that what we believe is true. Alam natin ito ang tama, ito ang totoo. But because of what people, our company says, yung mga nakakasama natin, kung ano sinasabi nila, kung minsan hindi man nila sinasabing diretso sa'yo, pero sinasabi nila, hindi, nauunawaan ng Diyos yan. Kung saan ka masaya, tuloy mo lang yan. Naririnig mo yon. At paunti-unti itong affirmation na ito, na itatanim sa ating puso. Nagiging tama siya. Salungat siya sa banal na kasulatan, pero nagiging tama. Okay lang yan. Tanggap na ng lipunan ngayon. Ganito na yan. Hindi po. This affirmation of this belief blinds us to the truth. Hindi ko mo sinasabi ng mga kaibigan natin. Hindi ko mo mababait sila. Hindi ko mo marurunong sila. Pahihigitan natin ang sinasabi sa banal na kasulatan. We tend to follow them because of norms being set into by the community. Sa Amerika, lately nagkaroon ng survey at tinanong ang mga Amerikano kung sino yung pinakasikat na bayani nila, their great superhero. Nagulat yung nag-conduct ng survey, natalo si George Washington, natalo si Abraham Lincoln. Alam niyo kung sinong nanalo? Si Superman. Ang mga taong ito na sinasabi nating matatalino at napakalawak ng magkarunungan na nasa dulo ng kanilang mga daliri. But they rather live in myth. Mas nanaisin pa nilang mabuhay sa pagiging sa alamat at mga kwentong bayan. Can you imagine that? Well, siguro hindi na nila kilala si Abraham Lincoln. Pero si Superman, kasi Superman Forever yata yung isang pelikulang huli. O hindi, Batman pala yon. They would rather believe in a Superman or Batman than in a crucified Messiah. Ang mga tao ngayon, mas gusto pa nilang mabuhay sa mga katahang isip kaysa tanggapin na ang Kristong nagpakasakit sa krus ang tagapagligtas na isinugo ng Ama. Alam niyo ang dahilan? Mas pinipili ng tao ang kapangyarihan ng personal na tagumpay. Sa halip na makita ang kapangyarihan ng krus, pinipili nila ang kapangyarihan ng ritual ng relihiyon at ang kapangyarihan ng personal na tagumpay. May isang Kristiyanong nanay, narinig ko siya,
Sabi niya, kahit na hindi kayo tumulong sa bahay, kahit alipinin ninyo ako, basta lang sana lagi kayong nakaka-100 sa test. Maganda siguro yon, pero hindi yun ang pinakamaganda. Narinig ko yung isang tatay sa isang church na puntahan ko, sabi niya, kahit hindi kayo masyadong mag-excel, pumapasa lang kayo sa school, okay na. Basta lagi kayong active sa gawain ng Panginoon. Hindi ko po alam kung ano mas gusto nyo doon. But why choose when you can have both, right? If you can excel sa ating pag-aaral at maging aktibo sa ating paglilingkod, bakit kailangan nating mamili? Ang sinasabi ko lang, sana makita natin ang tunay na kapangyarihan. Because in the eyes of unbelief, when they saw Jesus hanging on the cross, it is just a spectacle of failure for them. It is a spectacle of defeat. Sa kanila, ito isang tanawin ng pagkatalo. Ito yung tanawin ng pagkakamali. But what they do not realize is that it is even worse. Ang tanawin na yon ay hindi po tanawin lang ng pagkatalo, hindi tanawin ng failure. Ito ay tanawin ng divine punishment. It is actually a spectacle of divine punishment. Ito ay kaparusahan ng Diyos. Hindi ito parang kahinaan lang ni Jesus. No. Ang gusto kong makita ninyo doon sa tanawin sa krus, ay makita ito isang tanawin ng pagpaparusa ng Diyos sa kanyang isinugo. Because God was punishing the substitute of sinners. Ang pinaparusahan niya ay ang kahalili ng nating mga makasalanan upang sa ganoon ikaw at ako ay makita natin ang kapangyarihan ng kaligtasan. Yes, because His love is stronger. I agree with the choir. Jesus' love is stronger. Hindi niya pinansin yung, alam niyo ba na merong gusto si Lord? Remember His prayer, Father, if you will, take this cup away from me. But not my will, but yours be done. May gusto siya. Dahil alam niya, napakasakit nun. Alam niya, tatalikuran siya ng Ama. Pero sa kabila noon, sinabi niya, because my love is stronger. Because I love you, Father. And because of that love, I was able to love this unlovable people, sinners, filthy sinners, worms. Yan ang mga terminong ginamit ng Biblia. Mga uod na walang karapatang humarap sa Diyos. But even in His surrender, because parang mali yung kanta. No. Ang sabi ng kanta, even in His surrender. I would correct it, I would say, because of His surrender. Hindi ito parang nagkataong kasing isinuko niya yung kanyang karapatan. Kung hindi, dahil sa pagsuko niya ng kanyang karapatan, His love would carry on. Napakaganda ng mensahe ng awit. Sana napagpala tayo maliban doon sa magandang boses ng choir. His love is stronger. Before I close, let me just add one truth to this. To show how strong Jesus' love, in John chapter 19, verse 26. Sabi ng John chapter 19, verse 26, habang nakapako siya sa krus, nakita ni Jesus ang kanyang ina at ang kanyang minamahal na alagad sa tabi nito. At kanyang sinabi, Ginang, narito ang iyong anak. Anong ginawa ni Jesus? Inutusan niya ang pinakamamahal niyang alagad na kalingain niya ang kanyang ina sa laman. He commissioned John the Beloved to care for his mother. That's why it is not wrong to celebrate Mother's Day. That is what I'm saying. Love your mother. Para lang may dugtong ko siya. Kala nyo, nakalimutan ko na yung Mother's Day. Hindi po, para mamaya pa po yung message para sa inyo. Pero gusto ko lang ipakita dito, maging ang Panginoong Yesus,
bago siya bumalik sa Ama. Pagkatapos makumpleto yung mission niya dito sa lupa, habang nakapako siya, isa sa mga huling pananalita sa krus, sinabi niya sa kanyang pinakamamahal na alagad, Juan, alagaan mo ang aking nanay. Ano sinasabi niya sa atin? Mahalin natin ang ating mga nanay. At mahalin natin hindi lang yung ating biological mother. Hindi biological mother ni John, si Mary. Pero sa kanya niya ay pinagkatiwala. Especially so our spiritual mothers. I encourage you people of God to love and pray for your spiritual mothers. Huwag lang yung nanay natin. Of course, pangunahin yung nanay natin. Kaya lang yung iba kasi hindi po pare-pares tayo ng nanay. Kung ang nanay nyo ay kagaya po ng asawa ko, pinagpala kayo. Pero may mga anak na hindi po napagpala. May mga naging ako sa mga ikinasal ko, ang tinatanong niya sa akin, Pastor, pwede po bang hindi na lang darating ang nanay ko sa kasal ko? Bakit naman? Sabi ko, kasi hindi po kami in good terms. Yan mga... Kasi po, inggit na inggit ako sa mga kaklase ko. Kasi po, yung mga kaibigan ko, puro sila masaya sa kanilang nanay. Bakit po ako? Sabi niyang ganon. Well, hindi ko alam lahat ng dahilan, anak, sabi ko. Pero ang alam ko lang, nung ipanganak ka, hindi ikaw ang namili sa nanay mo. Dahil kung ikaw ang namili, malamang si Marian Rivera ang gusto mong maging nanay. Or si Gloria Romero, kung matanda ka na. Tayo bang namili sa nanay natin? Hindi. Sinong namili ng nanay para sa atin? Ang Diyos. Nagkamali na ba ang Diyos? Kailanman, hindi magkakamali ang Diyos. So, merong dahilan kung bakit ang nanay mo ngayon ang pinaka-best na ibinigay ng Diyos para maging nanay natin. Huwag natin siyang ikumpara sa iba dahil iba-iba ang mga nanay natin. Ang itinuturo ng Biblia, mahalin natin at bigyang parangal ang ating mga nanay. O, nakabawi na ako niyan. Dami ko na sinabi sa inyo, no? Konti na lang sasabihin ko mamaya. Mahal nyo ba yung mga nanay natin, mga kapatid? O balik po kayo mamayang alas 5. Yan. Pagbalik na ko man kaya. Huwag nyo nang papaglinisin ng bahay. Mamaya wala tayong Sunday school para makapag-rest yung mga nanay. Para, huwag nyo nang pakainin masyado. Para masarap yung kain nila mamayang hapon. Bayaan yung magpahinga sila. Pwede bang gawin ninyo yun sa mga nanay natin, mga young people? Pag uwi nyo yan, uutusan nyo din sila eh. Pwede bang kahit ngayon lang, wag nating utusan muna. Mga nanay, alam nyo po, pinagmitingan nito ng 4 na grupo ito. BMO, yung young couples, yung singles, saka yung pagka. Alam nyo po ba yung ginagawa yung pagka, siya yung in charge doon sa bulaklak yata na ibibigay sa inyo? Nasabi ko pa natuloy, no? Ano, surprise pala. Hindi kasi nakita ko, kapagod nila. Ang totoo, sinabi ko sa kanila, malamang yan, sa 2027 Mother's Day nyo pa matatapos yan. Ang hirap-hirap ng ginagawa nyo, sabi ko. Hindi, sabi nila, hindi po. Gagawin po namin ang lahat ng Pagka po ito, yung young people natin. Hindi po, Pastor. Gagawin namin ang lahat kung kailangang dumugo yung aming mga kamay. Tatapusin daw po nila bago mag-alas 5 mamaya. Palamang hindi sila uuwi at hindi kakain. Kasi ang dami pang ginagawa nila. Maniwala kayo sa akin. Sana naman wag nyo lang ihagis pag uwi nyo yung binigay nila. Pinagpaguran po nila yan. Huwag naman tayong maging materialistic masyado. Gusto na sana namin kakain tayo sa labas, pero makitid po doon. Dito na lang tayo kakain mamaya. Huwag na po sa labas. No, makitid po, tsaka mainit pa doon. Babalik po kayo. Nagtampo na yung mga mothers yata. Si Pastor kasi hindi nag-greet ng Mother's Day, no? Gusto ko yung personal na i-greet ko po kayo mamaya doon sa ating pagdiriwang. Hindi ko alam kung anong gagawin nila. Hindi ko lahat yung alam yung plano. At salamat naman dahil ibubulgar ko na ito ngayon lahat. Pagka alam ko siya, hindi ko mapigilan sarili ko. Sana magbalik kayo po.
balik po tayo mamaya. Na, kahit magkautang-utang daw yung BMO, gusto nila maging masarap yun. Kasi wala namang pong pera itong mga BMO eh. Pero pipilitin daw nilang maging masaya tayo lahat. Because a happy mother will be a happy family. Yan. Will mean happy family. Alam, malungkot la pa rin. Nela Miley. Parang gusto nila, Widas yung pupuntahan natin mamaya. Wala po, hindi po kaya. Medyo higpit muna na sinturon. Yan. Hindi ko natuloy alam paano ko i-conclude ito. Napunta kasi ako sa Mother's Day eh. Nag-promise ako sa sarili ko, hindi ako pupunta ng Mother's Day. Pero napansin ko kasi parang malungkot po kayo. Baka iniisip nyo na nakalimutan namin ang Mother's Day. No. Hindi kailanman. Menegoito, sabi ni Pablo. Hindi kailanman. No, never. Hindi namin makakalimutan ang Mother's Day. Ang gift lang ang makakalimutan lang namin. Pero yung araw, hindi po namin makakalimutan yan. Sige, mag-pray na tayo. Ayaw na. Hindi sila sumasagot. Malungkot la talaga. Pag uwi ninyo mga BMO, kumbinsihin nyo yung mga asawa nyo. No? Umakyat man po kayo dito, makikita nyo, malungkot po sila. Mamaya na lang siguro sila ngingiti mamaya. Sige po, tayo manalangin. Salamat po, O Diyos. Maraming salamat po. Alam ko, merong bahagi na nakakatawa kami at na entertain sa ibang mga sinasabi namin. Pero ayaw kong matakpan ito, yung katotohanang itinuro mo sa amin ngayong umaga. Sa tunay na kahulugan ng krus sa aming mga buhay. Sa tunay na kahulugan ng pagdating ng aming Panginoong Jesucristo. Sa tunay na kaparaanan ng kaligtasan. Sa iisang paraan na kailangang maunawaan namin. Hindi lamang para sa amin. Lalo na kami na mga magulang na dapat na maibahagi namin ito sa aming mga anak. Maiwang pamana. Magiging legacy na sa darating na panahon sila man ay magiging leaders at magiging tagapaglingkod sa iyong mga iglesia lokal. Salamat po, ginagawa mo kaming daluyan ng iyong pagpapala. Salamat, Ama. Ako personally, nagpapasalamat sa katuroang ito na aking natagpuan din mula sa isang anak mong ginamit at nagpapasalamat ako sa karunungang ipinagkakatiwala mo sa Kanya. Salamat po. Salamat po, O Diyos. Sa iyong dakilang pangalan, naming Panginoong Yesus, ito pong aming panalangin. Amen.